Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Atin pong pakinggan kung ano po yung mensahe ni Kibuloy para sa lahat ng taong bayan. Heto po mga kapatid. Mga kapatid, taga-denominasyon ako noon. Pero tinuro ako ng Panginoon. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinawag na muli. Ngunit eto pala ang misyon niya. Anak, ikaw ang magre-represent sa aking pangalan, sa aking buhay, sa aking salita, sa aking kaharian. Kaya't naririto ako ngayon. Amen? Ayaw akong pakinggan ng mga taga-denominasyon. Mas mahal pa nila yung kanilang relihiyon kaysa sa akin at sa Panginoon. Paano mo tatanggapin ang bagong espiritu? So ayon kay Kibuloy mga kaibigan, noong siya ay nasa denominasyon pa, tinawag ng Diyos mula sa denominasyon, dinala sa kaharian daw ng Diyos doon sa Davao. At ang dahilan po mga kaibigan kung bakit tinawag ng Diyos, siya daw ang magre-represent sa Ama, mga kaibigan. So siya yung spokesperson ng Diyos dito sa lupa. Yun ang ibig sabihin ni Kibuloy, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya lang, ang kinalulungkot niya daw, ang mga taga-denominasyon ay mas mahal pa daw nila yung kanilang relihiyon, yung kanilang denominasyon, kaysa kay Kibuloy. Ito nga ba mga kapatid ay totoo? Ituloy natin ang video. Magsisisi ka ngayon. Kaya ang mensahe ng kaharian, repent. Repentance. What is repentance? A promise. What is the promise? From now on, not my will, but thy will be done. So wala nang debatihan sa atin. When the Word of God says it, bow tayo. Wala nang lahat ng ano pa. Ayan, pag-aaral natin, dire-diretso, pag binasa natin, kalooban mo ng Diyos yan. O, Panginoon, susundin ko po yan. Sapagkat ako ay mayroon ng bagong espiritu. Bakit bibigyan ka ng bagong espiritu? You were given a new spirit so that you can have power to obey the will of God. So ang pinaka mensahe daw ng Diyos sa buong mundo, which is tama naman mga kaibigan, repentance. At paano ka makapag-obey sa ating Panginoon? Kailangan tatanggapin mo yung bagong espiritu. Espiritu ng pagsunod sa Diyos. Paano mo tatanggapin yon? Kailangan mag-repent ka. Totoo mga kaibigan, sa Biblia, ang mensahe ng Diyos sa buong mundo ay magsisi. Babalik sa kalooban ng Ama. Pero, hindi si Kibuloy ang kanyang ginamit dito sa lupa, mga kaibigan at mga kababayan. Hindi si Kibuloy ang ginamit ng Diyos o ng Ama upang mapahayag niya yung kanyang ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Yan kasi ang ibig ng Diyos Lahat ng mga tao ay maligtas sino ang pinadala niya? Hindi si Kibuloy. Doon po sa John chapter 6 verse 38, bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban. Kanino kalooban? Kundi ang kalooban yaong nagsugo sa akin, ang Diyos. Si Kristo ang pinadala ng Ama para ganapin ang kalooban ng Ama na ang lahat ng mga tao ay magsisi, maligtas mga kaibigan. At hindi si Kibuloy. Hindi si Kibuloy. Napaka sinungaling. Wala ka man lang mabasa sa Biblia na mayroong pong darating na katulad ni Kibuloy na magiging magrepresent sa Diyos dito sa lupa. Wala po. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo namatay man sa laman, pero hindi siya nawala dito sa mundo. Andito siya hanggang sa katapusan at hindi niya kailangan ng katawan na katawan ni Kibuloy, mga kaibigan.
Meron pong inatasan ng Panginoong Jesucristo bilang magpatuloy sa kanyang mga gawain nung nandito siya sa lupa. Yan ay ang mga apostol. Basahin po natin dito po sa Mateo chapter 28 sa verse 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa, na sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Maliwanag po mga kaibigan, ang inutusan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya pabalik na sa kanyang Ama, yung mga apostol na kanyang itinalaga upang magpatuloy sa kanyang mga gawain, upang ang mga tao ay maganap yung ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay magsisi. Dahil yun po ang mensahe ng Diyos sa buong sanglibutan, mga kaibigan, mga babayan. Sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ituro daw lahat ng mga apostol. Bakit walang sinabi ng mga apostol na may darating parang katulad ni Kibuloy? Kung talagang itinuro lahat, alam ko naman ang mga apostol ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, kaya itinuro lahat. Kaya si Kibuloy nagsasalita lamang po sa kanyang kokote, wala naman sa talata, mga kaibigan, ano? At sabi dito, at narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi nawawala si Kristo. Namatay man sa laman, pero yung kanyang espiritu, hindi po nawala. Namamalagi siya sa mga apostol. Paano ngayon? Wala na yung mga apostol. Patay na sila. Sino pang magpatuloy? Kaya nga dumating si Kibuloy. Baka yun ang tanong ng mga aliporos ni Kibuloy. Alam niyo mga kaibigan, kahit patay ang mga apostol, hindi naman nawala yung kanilang aral, yung kanilang turo na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi po, nung sila ay bago nawala, isinulat na nila. Kaya ang gagawin na lamang po natin ay basahin. Basahin at ipahayag, mga kaibigan. Hindi natin aangkinin. Hindi natin sasabihin, tayo ang ginamit ng Panginoon bilang spokesperson niya dito sa lupa. Wala yon. Ang tao magbasa ng kasulatan at sumunod sa mga utos ng Diyos. Huwag kang susunod kay Kibuloy, ipapahamak ka niya. Wala sa Biblia yung kanyang mga aral. Spiritual wife, kapag nakipagtalik ka kay Kibuloy, sa Diyos ka nakikipagtalik, asan yon? Ayon sa mga testigo ng mga kabilang kampo, laban kay Kibuloy. Mantakin mo yon, ayon sa balita na aking napakinggan, kapag daw ikaw ay makipagtalik kay Kibuloy, sa Diyos mo daw ginagawa yon. Saan sa Biblia yon? Mga kaibigan, yan ay napakalaking pamumusong sa harapan ng Diyos. Tapos sabi pa niya, ano yung sabi niya? Wala daw debate. So para kay Kibuloy, tapos na. Yan kasi ang katwiran niya. Tapos na ang church aid, wala nang debate. Pero ano ang sabi niya sa huli? Pili ka ng lugar, magdebate tayo. Anytime, anywhere. Didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Tutuhanin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Pasalamat kayo ako nang may-ari. So dahil sa 20 million, kahit wala na yung debate, ayon daw sa kanyang ama, pwede pa rin magdebate basta may 20 million. Bahala na kayo mga kaibigan.